naku eto, 'no? Ano ba 'to? Naku eto yung budget ng Vice Presidente. Of a reduction. Yung budget ng Vice Presidente agad-agad ho na na-approve doon sa Senado, mga kababayan. Mabilis. No, doon mo makikita na talagang talagang nakopo ng mga DDS o mga DDS na senador yung Senado ho, mga kababayan. With smiling pa nga sila 'di ba? Magkano 'yon? 900 plus million, mga bossing. No? Kaya lang ho, hindi uubra yung ganun sa Kongreso. Sa Kongreso, talagang ina-analyze nila at bago nila bigyan ng budget na hinihingi na ilang bang porsyento yun? Higit 25% yata. Ang laki noong budget na hinihingi ngayon ng Office of the Vice President, 900 plus No, last year 733 yung aprobado. At yun lang daw ang kailangan nila. Ngayon, eto po si De Lima. Ang propose niya is hindi naman sumasagot sa atin yan Inaalam natin kung saan gagastusin at kung saan nagastos yung mga nakaraang mga pondo. Hindi naman dumadalo yan Hindi na ho ako ang magpapaliwanag. Ipe-play ko na yung video at hayaan nyo na marinig ninyo si Senadora Leila De Lima kung bakit yung budget dapat daw, sabi ni Chris Rosso, zero daw yung budget. Kung ako, zero talaga yan. Kung ako, kasi parang magsisilbing mga magulang ito Suwail na anak, inaalam, aalamin, itinatanong mo kung saan ginastos yung pera, tapos hindi ka sasagutin, hindi ka sisiputin, aangilan ka pa. Game, pakinggan natin. I propose an amendment to the budget of the Office of the Vice President in the form of a reduction from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million, representing a reduction of 156 million or 17.5%. This is found in House Gab Volume 1A, page 2, line 19. Madam Speaker, Madam Sponsor, may I briefly explain my proposed amendment? Every peso in this budget is the people's money. And when we demand accountability, we do so not out of hostility, but out of duty. Sandali lang ho. Nung 2024, mga kababayan, nung humingi sila, isingit ko lang nung humingi sila 2 bilyon, mahigit yung hinihingi nila. Doon pa lang ho sa 2 bilyon na hinihinging budget ng Office of the Vice President, hindi na nila pinaliwanag Sa halip, ang ginawa lang nila, eto may kopya kami, diyan namin ilalagay. Paliwanag mo kasi kailangan mo i-justify yung mga sinulat nyo, mga paggagamitan Pero ang ginawa ho ng Vice Presidente last year, naglagay ng earphone sa magkabilang tenga, parang yung mga congressman natin ay binabastos niya. Anong parang? Pambabastos talaga yun. Di ba? At ito po ay sinagundahan ni Marcoleta, pinagtanggol ni Rodante Marcoleta na hindi daw siya tumanggap o hindi siya yung tumanggap ng 120 million galing sa mga diskaya. Sabi ni Ramon to, ay sandali, hindi pa yan yung topic. Sorry siya. Atat no? At ito po, sinagundahan ni Marcoleta, mga boss chief sir, na dapat daw sinusunod yung tradisyon ng Congress na kapag ka ang Vice Presidente daw po ang humihingi ng budget, dapat wala nang paliwanagan. Sabi ko, pwede ba yun sa panahon natin ngayon na sandamakmak ang nawawalang pera, pondo ng mamamayang Pilipino, tapos paiiralin mo, sasabihin mo na dapat sinusunod yung tradisyon? Di ba? Diyan ako unang parang sabi ko parang hindi na ako dito kay Marcoleta. Diyan ako medyo unang tinabangan na sa kanya. Duty to the Constitution, duty to the people, and duty to the truth. Let me then again put this on record. VP Sara Duterte's repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability.
while she clings to millions in public funds she Correct. refuses to explain. O, di ba? Kayo, eto, simplehan na lang po natin. No? Yan, pangmalawakan, pangmalakihan. Sa bahay na lang ho. Kung ang inyong mga anak, sasabihin, eto, yung 2024 muna ang ipaliwanag natin, no? Kung ang inyong mga anak, sasabihin, ang baon nila 50 pesos, biglang-biglang sinabi sa inyo na, Nay, penging 100 piso. Ano, 100 pesos ang baon ko ngayon. Ngayon, ikaw nanay, bilang nanay, na doble anak ka. Saan mo kailangan to? Ano ang saan mo gagamitin yung extra pera? Paano pag hindi sa inyo ipinaliwanag, ano gagawin nyo? Bibigyan mo ba? Siyempre hindi. Siyempre, pipilitin mong tanungin. Lalo na, yan, pera ng bayan yan di ba? Siyempre, hindi mo ibibigay yun. Hanggat hindi na ipapaliwanag. Ngayon naman, mga kababayan, ganun din. Ang ginawa, walang eksplanasyon, walang kahit ano. Kaya nahalata ang Senado dito No? Na sila, basta kasi BP Sara yan, dahil Sara Duterte yan, sige, pasado na agad yan. Hindi kagaya dito sa Kongreso, talagang inaalam, kinikilatis, iniimbestigahan kung saan mo gagamitin itong pondo na ito. Hindi naman po yan yung kagaya nung ginawa nung tatay niya kay Leni Robredo na talagang ginipit lang sa budget. Ito, paliwanag mo lang. No? Baka yung 900 plus na yan, mapagbigyan namin kung maipapaliwanag mo na maayos. Hindi, wala. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Correct. Sa madaling salita po, Dahil sa atin galing yung pera na yon na hinihingi nilang pondo tapos ayaw magpaliwanag kung saan. Walang ginawa si Tukay paboran yung mga Duterte. paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Let Yan pala, dapat hindi ko na-explain, sasabihin din pala ni Congresswoman Leila de Lima. me be clear. This reduction is discipline, not demolition. Correct. Malayo ito sa ginawa ng kanyang ama na ginamit ang budget para pahirapan ng Commission on Human Rights, a Diba? constitutional body created to defend the powerless. What we do here is different. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not Tsaka, wait lang putulin ko. Yung sa 2024 na paghingi nila para sa 2025 na budget,